Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po yung lingkod, Avelyn Garcia, at ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Gulong-gulo ka na ba sa buhay mo at hindi mo na alam ang gagawin? Litong-lito ka na ba kung anong problema ang dapat mong unahing solusyonan? For today, pag-uusapan po natin ano-ano ang dapat gawin kung nahihirapan ka na sa buhay mo. Sa ating episode na Tama na, sobra na, palitan na. Sa anong action mo? Pag-uusapan natin kung ano-anong magandang aksyon kung hindi ka na makatulog sa dami ng iyong problema. Yan, yung mga tao po ganyan dumadaan sa dami ng problema, hindi na makatulog. Kaya abangan nyo po ang aming pag-uusapan, baka makatulong po sa inyo to o sa mga mahal nyo sa buhay. Yung iba hindi na makatulog, hindi pa makakain. Yan, diba? tagyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Pero bago yan, sisimulan po muna natin ating programa ng Believe It or Not. Ito ang parte ng ating programa. Nagbibigay kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng buhay mo kung ito ay paniniwalaan at gagawin mo lang. Hinig po kayo mabuti. Ang ganda po nating Believe It or Not quote sa araw na to. Repetition is the mother of all skills. Uy, may nanay pala ang repetition. Totoo! Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, dapat maniwala kang repetition is the mother of all skills. Pero alam mo, sir, sa maraming tao nagsasabi na bored na daw sila sa buhay. Yes. Kumbaga sawang-sawa na sila, paulit-ulit na lang daw yung ginagawa. Repetitious na lang. Oo. Yung mga tao po ngayon, dahil po paulit-ulit, tinatamad na po sila. Kuminsan, ayaw na nilang gawin yung ginagawa nila. Gusto na nilang sumuko sa mga pinaggagawa nila dahil kasi boring, paulit-ulit. Kaya ayaw na, itigil na. Alam mo, nangyayari ito, no? Bakit kaya nangyayari ito? Maybe we have to ask that question. Dahil hindi sila naniniwala dun sa quote na to, that repetition is the mother of all skills. Kasi kung naniniwala sila dito, they will embrace it at tatanggapin nila. Yan, totoo po. Yun po isa sa mga dahilan po. Kaya tingin nila sa ginagawa nila boring. At dahil boring, nakakatamad. At dahil nakakatamad, ayaw na nilang gawin. Kasi po, hindi po sila naniniwala sa pinagsasabi namin ngayon. That repetition o paulit-ulit ang ginagawa is the mother of all skills. And skill is what we need for us to be successful. So, Correct. importante po yung skill na yun. Eh, kung ayaw nila ng paulit-ulit, bakit paulit-ulit kang kumakain Yan. araw-araw? Yan. Di ba nangyayari yun? Bakit paulit-ulit kang gumagamit ng cellphone mo Ayan. araw-araw? O paulit-ulit kang nagpe-Facebook, nag-i-Instagram, nagpe-FaceTime, at kung ano-ano pa. So, mapasan niyo po, Diba? so, kumisan po talagang may problema. Bakit? Pero kumisan, hindi po yung paulit-ulit ang problema. Dahil nga, gaya po na sabi ni Mavelyn, marami po tayong ginagawang paulit-ulit, Yes. pero hindi naman talaga sabing boring. Siya ka nakadirig na, boring namang mag-Facebook, boring. Wala akong nadidinig na gano'n. Oo. Okay? Boring namang kumain, okay? Di ba? Sabi niya mabuti, ginagawa natin to araw-araw, pero we don't say boring. Pero, look at this. Repetitive yung trabaho mo, repetitive yung Facebook, internet, repetitive pagkain. Hindi ba dapat mula sa araw na to, wag na rin kayong kumain? Bakit paulit-ulit na lang kayong kumakain? Kaya alam mo, napakahalaga na paniwalaan natin that repetition is the mother of all skills. Kaya marami sa ating mga magaling matulog sa hapon, di ba? Oo. Bakit? Eh, paulit-ulit eh. Maghapon na lang, natutulog. Kumakain ng marami, paulit-ulit din yun. Eto matindi. Nagchichismis araw-araw, paulit-ulit din yung ginagawa. So, diba? tingnan mo rito. So, ngayon, hindi lang cellphone at pinag-usapan natin, pagtulog, pagchismis, paulit-ulit yun, di ba? Eh, bakit? Hindi natin sinasabi, alam mo, Mare, bored na ako makipag-chismisan sa'yo. So, papansin niyo po, lilinawin po natin, baka hindi po yung paulit-ulit ang problema. Correct. Baka ang problema, yung inuulit mo. Exactly. Kasi po ang problema, sinisisi natin yung paulit-ulit na ginagawa. Baka hindi po yun ang problema. Baka ang problema, yung ginagawa mo ang hindi mo gusto. Pero malamang, hindi lang yan ang gusto nilang mangyari, di ba?
Malamang gusto nilang gumanda ang Totoo. buhay nila. Kung gusto talaga nating gumanda ang buhay, dapat maniwala tayo dito. Kasi repetition is the mother of all skills. Mas gagaling ka, mas sharpen yung skills mo pag paulit-ulit mong ginagawa. Ensayo ba? Kumbaga sa athletes, Okay. diba? So kayo po, kung kayo po yung nagnanais na maging matagumpay sa buhay, Yes. ilagay niyo po sa isip niyo, repetition is the mother of all skill. Ibig sabihin daw po, yung paulit-ulit ang ginagawa, wag po kayo mainis yan, lalo sa trabaho. Kung meron po Oo. kayong trabaho, paulit-ulit yung ginagawa, wag kayong mainis at wag niyong gawing dahilan yan para tamarin, para wag na magtrabaho, para mag-resign. Bakit po? Yung paulit-ulit na yan at pagbutihin mo at gawin nyo palagi ng tama, one day, yung paulit-ulit na yan will become your skill. Ibig sabihin, gagaling ka sa ginagawa mong yan. Siguraduhin mo na tama yung ginagawa mong magaling. Yes. Kasi pa may mga taong galing mag-chismis. Bakit? Kasi araw-araw nila ginagawa paulit-ulit. So, kung ano man yung trabaho nyo, tanggalin mo na yung boredom. Tanggalin, hindi ito boring. Kasi kumakain naman ako araw-araw. Correct. Hindi pa ulit-ulit. Normal yun. Ngayon, pagbutihin mo yan, you know what will happen? You'll have skill. At pag nagkaroon ng skill, ang promote ka, tataas ang sweldo mo, gaganda ang buhay mo. Because repetition is the mother of all skill. At kung gusto mong gumaling, dapat paulit-ulit mong gagawin. Huwag kang titigil hanggat hindi ka pa magaling, 'di ba? Bakit may magagaling na basketball player, Yes. 'di ba? Dahil paulit-ulit nila itong ginagawa. Kasi pag nag-iensayo ka, nagiging part of you na 'di ba? Sabi nga practice makes permanent. Yeah. So, napaka-importante po yun. Napaka-importante yung maintindihan. Ano man po ang ginagawa nyo ngayon, please think about it. Pag pinagpatuloy ko ba to, ano magiging silbi sa buhay ko? Oo. You'll have a skill. So, kung mali po yung ginagawa niya, itigil nyo na. Magkakaroon po kayo ng skill gumawa ng mali. Pero kung tama po yung ginagawa nyo, nagtrabaho po kayo, ito po yung magpapaganda ng buhay niya. Paulit-ulit yung nagawin. Okay lang po. Correct. Enjoyin nyo po yung paulit-ulit. Parang enjoy na paulit-ulit natutulog, paulit-ulit kumakain. Ganun po lagay sa isip niya. One day po, you will discover you'll be so great in what you're doing. You will have the skill. And for sure po, malamang lumaki ang kikitain. So, ibig sabihin, hindi tayo dapat naiinis. Hindi po tayo. No, Hindi tayo dapat naiinis sa paulit-ulit. Na gawain. Dahil dito tayo gagaling. Kaya sa mga tao na lagay na maboard sa trabaho dahil paulit-ulit ang gawain, paniwalaan mo na repetition is the mother of all skills. So, for example, isa kang tao ngayon, may trabaho ko, parang naiinis ka paulit-ulit naman ito, wala pabago-bago dito. Kaya ka naiinis, kaya parang ayaw mo na magtrabaho, parang gusto mo na sumuko. Kasi mali po yung paniniwala. So, what we're trying to do right now is telling you, change your beliefs. So, zero ng paniniwala ako ngayon. Repetition is the mother of all skills. So, ibig sabihin po, yung paulit-ulit na ginagawa ko sa trabaho, kagaling ako. So, pag yun ang nasa isip mo, this time, hindi ka na mainis. Hindi ka na bobored. Yes. So, dahil hindi ka na nainis mo, mag-i-enjoy ka na. At mag-i-enjoy ka na, lalo mong gagalingan. At dahil lalo mong gagalingan, lalo ka mag-i-enjoy. Bakit? Mapupromote ka, tataas ang sweldo mo. So, think about it. Ano lang yung binago mo? Binago mo lang yung paniniwala Mindset mo. that repetition is the mother of all skills. Kaya paniwalaan nyo yan para maging matagumpay o mas matagumpay ang ating buhay. At sigurado po kami, gaganda ang buhay nyo. Believe it! Huwag nyo kakalimutan. Repetition is the mother of all skills. Kaya sana mula sa araw na to, maniwala po tayo at gawin natin that repetition is the mother of all skills. At sigurado po kami, gaganda po talaga ang buhay nyo. Sana marami kayong natutunan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Bago tayo mag-break, may paalala lang kami sa inyo kung gusto ninyo ng bakasyon na walang konsumisyon, mag-book lang sa Crown Plaza Manila at Holiday Inn Manila Galleria. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ikaw. Ano action mo? Tandaan, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog po, hindi po pwedeng puro ngawa o dakdak. Dapat may gawa dahil tayo po ay produkto ng ating ginagawa at hindi ng ating sinasabi. At sa segment na ito, hahanapan po natin ng aksyon, ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. Kaya kung meron po kayong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo lang po ang inyong problema sa aming Facebook account o YouTube channel na Buhay Unleashed o Vic and Evelyn Garcia YouTube channel. Baka sitwasyon nyo na ang susunod naming aksyonan.
Yan. Ang sitwasyon natin sa araw na to ay ano-ano ang magandang aksyon kung hindi ka na makatulog sa dami ng iyong problema. At marami pong tao dumadaan dyan. Ibig sabihin, dami ko problema, hindi ko na maalam yung gagawin. So, dahil di ko na alam, lalo talaga wala siyang gagawin at lalong hindi po nasusolusyonan ang kanyang problema. Ito po ang payo po namin sa inyong aksyon. Ito pa din gawin. Number 1. Pakimportante. Convince yourself that you need to sleep. So, unang gagawin nyo, kumbinsihin nyo sarili nyo, matulog ka sa sandali lang. Hindi ka na nga makatulog problema. Namumroblema ako, tapos tulog pa, ibibigay. Yun nga, gusto namin mangyari, is kailangan ibaling mo muna ang iyong pananaw dun sa solusyonan mo right now. Ano yun? Tulog. Okay? Yun muna. Isip, paano iba? Mamaya, tuturuan namin kayo. So, kumbinsin mo, kailangan kong matulog. Siguro sa inyo, bakit? Kasi maraming taong hindi makatulog dahil pilit nilang hinahanapan ng solusyon ang kanilang problema. At hindi po masama yun. Correct. Okay, ang ginagawa, kahit hindi ka makatulog, may problema ka, solusyon dito. Tingnan mo yun. So, kakaisip mo solusyon, hindi ka nakatulog. Correct. Oo. Yung po yung nangyayari. Kaya ang unang tip po namin sa inyo, kumbinsin mo na, kailangan kong matulog. Yun ang una-una. Pero paano ka makakapag-isip ng solusyon kung kulang ka sa tulog? Di ba pag kulang ka sa tulog, lutang ka? So yun po yung una. Oo. Kaya po namin pinatutulog kayo kasi kahit anong isip ang gawin nyo, wala ka makukuhang solusyon sa problema mo dahil kulang ka nga sa tulog. Yung utak po natin tulog, yung puso natin tulog, so hindi ka makaharap ng solusyon problema. The more mag-isip ka, lalong wala kang makukuhang solusyon dahil pagod na isip mo. So, ang solusyon namin, ito muna, matulog ka muna. Yes. Pag nakatulog ka, pagpapahinga ka, makakapagpahinga isip at puso mo. After matulog, pwede ka nang uling mag-isip ng solusyon sa problema. Malinaw ha? Okay. Sabi ni Tom Rota, sleep is an investment in the energy you need to be effective tomorrow. Ang linaw po. Ibig sabihin, kailangan nyo po ng energy tomorrow. So, bago ka magkaroon ng energy tomorrow, matulog ka ngayon. Siyempre, kailangan mo ng energy tomorrow. Marami kang problema nga harapin bukas. Pero kung marami kang problema bukas, hindi ka natulog ngayon, kaiisip kasi sa problema bukas, di pag dating po ng bukas, tulog ka. Bakit? Hindi ka natulog eh. Kung kailan mo harapin ang problema, tulog ka. Kasi kailangan mo ng deposito. Kailangan mo ng investment. Kasi base sa pag-aaral, kapag kulang ka sa tulog, mabagal kang mag-isip. Kaya ka nga hindi natutulog eh. 'Di ba? Kasi gusto mo mag-isip. Pero paano ka makapag-isip kung kulang ka sa tulog? Kaya lalo kang hindi makakapag-isip pag kulang ka sa tulog, kaya matulog ka muna. At pag kulang ka sa tulog, hindi ka makapag-isip, hindi mo susunod lalo yung problema. Kaya ang una-una, pag sinasuggest namin sa inyo, huwag mo munang solusyonan ang problema. Solusyonan mo yung unang-unang problema mo. Kulang ka sa tulog. Tsaka, hindi lang yan eh. Pag kulang ka sa tulog, mabilis ka magkasakit. Di ba? Marami ka ng problema, nagkasakit ka pa, di parang double whammy yun. Lalo diba? ka ngayon, hindi ka makakasolusyon ng problema. Bakit? Dati kulang sa tulog, sinusolusyon ng problema, hindi masolusyonan. Ngayon, may sakit ka na, physically you're weak. Hindi ka lang kulang sa tulog, may sakit ka pa. The more, hindi mo kayang solusyonan ang problema mo. Bakit? Hindi ka kasi natulog. Kaya unang step, matulog ka muna. Oo, ayan na, kumbinsin ng sarili na mas kailangan mo ng tulog kaysa sa solusyon sa problema mo. And to convince is to believe firmly in the truth of something. Sabihin mo sa sarili mo, di ba, maniwala ka na mas makakahanap ka ng solusyon sa problema kung matutulog ka lang. So, napaipon, unang step po, convince. Hello, tigil mo na yan. Ibig sabihin, kausapin mo sarili mo. Kasi kung ikaw mismo, hindi ka naniniwala, hindi ka matutulog, ano gagawin mo? Mag-iisip ka. So sabihin mo, kailangan kong matulog. Sabi ni Sir Vic at Ma'am Adeline, baliwala na may gising ko at puyat ko. Kung kulang ako sa tulog, hindi ko rin masusolusyon. Kaya sabihin sa sarili mo, kaya kailangan kong matulog. Step number 2 tayo. Prepare yourself to sleep. Ayan, napakimportante. Nakumbinsin mo na. Matutulog ako. Pero wag lang po kayo matutulog. Sir, kala ko ba matutulog? May paraan po para makatulog kayo. Maghanda ka na. May mga dapat paghandaan para makatulog kayo na mahimbing, para you gather strength, para later paggising nyo, malakas kayo. Na-experience na ba yun? May mga pagkakataon. Natulog ka, pagising mo, pagod ka pa rin. Ayaw po natin nun. Ito dapat yung gawin. Maligo ka ng mainit na tubig. Ayan. Yung lukewarm water, di ba? So, step number 1. Gusto mo talaga matulog? Maligo. Alam niyo marami sa inyo kaya hindi nakatulog? Hindi kayo naliligo.
magdamag kayo, madumi katawan nyo, kilos kayo ng kilos, ang pati dito, talagang pag madumi katawan nyo, mahirap matulog. Pag naligo ka, ang sarap. Kaya diba? Kaya kung minsan hindi ka makatulog di ka naliligo. So step number 1, ligo. Mas maganda kung maligam-gam ang yung pagagamitin. Kung wala, okay na may mainit yung normal. Pero kung may suiting po sa katawan niya, parang pagkatapos maligo, gusto mo talaga matulog. Yun po. Tsaka magbihis ka ng comfortable na pantulog. Ako talagang, sa akin investment yun Parang ang sarap-sarap pagka maganda yung suot ko sa gabi. Yung bang komportable. Yeah. So napaka-importante po. Huwag lang po sa matutulog. Magganap ka ng damit na komportable. Ibang makakilos ka na maayos, komportable. Kaya hindi, habang ang sikit dito, ang ko dito, komportable. Ano man yan, di ko alam po bawat kasi tao, iba-iba ang komportable. Iba-iba ang comfort. Ako po, ayoko po ng pajama, ayoko po ng mahabang ko. Kasi parang di makagalaw. Gusto ko short. Kasi parang mas komportable po ako. Kanya-kanya po tayo. Basta kung ano po yung komportable sa inyo, yun ang suit nyo. Tapos, siguro pwede ka uminom ng mainit na gatas, no? O yung mga tipong caffeine-free na tea, yung chamomile. Huwag yung kape at alak kasi baka lalo kang may mga tao po yung ginagawa. So, para makatulog yung pwede, para mas, hindi lang po suiting yung physical nyo, pati yung internal being nyo, suiting. So, ano mangyari? Promise, mas madaling matulog. Or pwede ka rin magpatugtog ng medyo nakahiga ka na. Malumanay na music, diba? Sabi ni, saan ako kuha nun? May cellphone ka, baka may Spotify ka. Ang dami po parang to get a soothing music po. Play it, it will help you go to sleep. Tapos kasi yung melatonin level ng tao, nag-activate yan kapag ka madilim na, no? So mas maganda, turn off your lights, diba? At, kaya ka di makatulog, lalakas-lakas ng ilaw mo. So, turn off your lights. Kung pwede, kung may kortina po kayo, pwedeng sarado yung pinto. O gumamit ka ng kortina na, ano tawag doon, yung zero, yung hindi pumapasok sa loob, no? O kaya, pwedeng sabihin po, may mga magkakataon kasi matutulog ka, ang iingay ng mga tao sa kasama mo sa bahay, o mga, pakisabihan ng konti, tutulog lang ako So, maglagay ka ng ano tawag doon yung earplug. So, para at least, mag-ingay mo sila. Nakakatulong po itong mga bagay na to para makatulog kayo ng mahindi. At siguro, kung hindi pa rin, bago ka matulog, mag-pray, no? Mag-pray, manalangin, humingi ng tulong sa Diyos. Ibig sabihin po, bago matulog, Lord, dami ko po problema, alam niyo naman po yun, pero alam ko po, kailangan ko po ng tulog, na-convince ko na po sarili ko, Lord, tinataas ko po sa inyo problema, at tulungan nyo rin po ako makatulog na mahimbing para magkaroon ako ng lakas para pagsagupa sa mga problema haharapin ko bukas. Laging tandaan lahat ng problema ay may solusyon. Kung minsan, alam natin ang solusyon, ayaw lang natin gawin, diba? Pero, kung minsan, hindi talaga natin alam ang solusyon, kaya kailangan natin ng tulong. Hingi po tayo ng tulong sa ibang tao kasi po, there's wisdom in the counsel of many. At syempre, para minsan, gusto mo namang magkaroon ng parang break time, di ba? Naku, wag nyo nakakalimutan yung ating laging paalala sa inyo. Kung mahilig kang magkape. Kape tayo. Mas maganda. Switch to a healthy coffee, di ba? Mag-Glorious ka na. Glorious, meron silang 7-in-1 mangosteen malunggay coffee mix na merong stevia extra. Ito maganda. Ito po yung kapeng healthy na dahil wala pong asukal na nakakasama sa ating katawan. Okay? Ang ginagamit po dito sa kapeng ito, meron po siyang sweetener, pero ginagamit niya po ay yung healthy sweetener. Siguro nadinig nyo yung salitang stevia. Isa po yan sa pinaka-healthy na pampatamis ng ating iniinom. Isipin nyo, matamis pa rin kasi naman dahil gusto natin matamis. Pero hindi po makakasama sa ating kalusugan. At kung ayaw nyo naman ng kape, meron silang healthy Glorious Choco and tea. Kaya make a healthy switch, no? Get a cup of coffee. Glorious coffee. Hindi basta coffee. Glorious coffee. Mag-Glorious coffee na rin kayo. Mamaya sa Itanong Mo Lang segment, pag-uusapan natin ano nang dapat gawin kung nahihirapan ka na sa buhay mo. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed with Garcia Pobole. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na Itanong Mo Lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess, ask. Okay, sa Tagalog po, kapag hindi alam, huwag mong hula, itanong mo lang. At para simulan ng Itanong Mo Lang segment, pakinggan natin ang kasagutan sa inyong mga accounting questions mula sa President and CEO ng Caballero Lacks & Company CPAs,
na si Lorna Lacsa. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir Vic, at magandang babae naman sa iyo, Ma'am Avelyn. Ayan, continuation po tayo doon sa pagre-refund ng mga overpaid or unutilized creditable income tax na naipon ng ating mga negosyante or taxpayer. At those din na parang na-impose sa kanila ang maling penalties ng BIR at dahil sa pagkakamali. At ano naman yung mga paraan para ito ay mabawi natin sa Bureau of Internal Revenue. At bakit nga ba kasi illegally or erroneously nakokolekta ang tax gaya ng withholding taxes at saka value-added tax sa isang sitwasyon na ang akala nila ay pag nagbenta ka ng property, lahat ng property ng pagbibenta ng property ay kailangan masubject sa withholding tax at saka sa value-added tax. Ay may pagkakaiba po ito pagka ang binebenta niyo po ay ordinary assets, ay ito naman po ay hindi naman ay talaga namang isa-subject natin sa value-added tax at saka withholding tax. So, syempre, iyon ay legal. Pero sa hindi ordinary assets like mga investment property, ito po ay hindi po pwedeng bawasan ng withholding tax at lagyan ng 12% value-added tax. Kung kayo po ay nalito, ay i-discuss po natin sa susunod na Saturday. Yan lamang po, and God bless us. Thank you. Maraming salamat, Lorna! At kung meron pa kayong problema o tanong patungkol sa accounting, tawagan nyo lang ang Caballero Lacsa & Company CPA sa numero 0917-836-4747 or 0917-810-0796. Alam mo bang napakaraming tao ngayon ang hirap na hirap sa buhay dahil sa sunod-sunod na problema na dumarating sa kanila? Totoo po yan. May mga tao po ngayon para hindi na nila alam ang gagawin sa buhay dahil sa dami ng problema. Meron ng problema, may darating pa, hindi pa katapos yung dati. So ngayon, sabi nila, anong gagawin ko dito? Yan, may mga taong nagtatanong po ng ganyan. Oo, pagkakasakit, di ba? O iba, kamatayan. O nawala ng trabaho. Ano pa, nalugi sa negosyo, o utang dito, utang doon. Yeah, iba naman, maniningil dito. May utang, maniningil dito, maniningil doon. Ito pa, away sa umaga, away sa gabi, away sa tanghali, away araw-araw. Para bang wala nang katapusan yung problema, di ba? Hindi pa tapos yung isa, meron na naman. Eh, may kilala ba kayong dumadaan sa ganitong sitwasyon? Yan. So, may mga tao po kayo, one time may natanong sa akin, sir, ano gagawin ko pag marami ko pinagdadaanan? Ay, simple lang po sagot ko, daanan mo lang. Kasi po marami po tao, dahil pinagdadaanan, nagpa-park, humihinto. Pag huminto ka, hindi ka makakaalis kasi hanggat di ka umaalis sa lugar na yan, nandiyan ka. So, kung pinagdadaanan mo yan, daanan mo lang. Tuloy lang ang lakad. Ibig sabihin, ano man yung sitwasyon? Lakad lang. Kasi kalalakad mo yan, malalagpasan mo yan. Take note, the only way para malagpasan ang yung pinagdadaanan, tuloy lang ang lakad. Daanan mo lang. Sana i-share mo ha, yung sasabihin namin sa iyo para matulungan mo din sila. Yung mga taong dumadaan sa ganitong problema. Kung ikaw to, makinig kang mabuti. Pero kung hindi ikaw to, i-share niyo po sa ibang nangangailangan. Yes, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano ang dapat gawin kung nahihirapan ka na sa buhay mo. Sa ating episode na, tama na, sobra na, palitan na. Ito po, ang ganda po sa topic na to. Alam niyo na, pag-uusapan natin. Ha? Opo. Ang title natin, tama na, sobra na, palitan na. So, sir, ano sagot doon sa tanong na ano gagawin kung marami kaming problema sa buhay na pinagdadaanan? Ang sagot po, tama na, sobra na, palitan na. So, tatlong bagay lang po pag-uusapan natin ngayon. Tama na, sobra na, palitan na. So, ano yan? Paano yan? Okay, number 1, tama na ang paninisi sa iba. Kasi isa sa pinakamalaking dahilan bakit maraming tao ang nahihirapan at hindi makaalis sa kanilang sitwasyon ay palagi nilang sinisisi ang iba. So, unang step po, ano man yung pinagdadaanan, hindi ko po alam yan. Tama na paninisi. Kasi po marami po tao, kaya hindi ko maganda buhay. Kaya nagaganito buhay ko eh. Nanay ko kasi, tatay ko kasi, misis ko kasi, yung kumpanya kasi, yung gobyerno kasi. Ako po, kung gusto niyo talagang umayos ang buhay niyo, tama na.
ang paninisi ng iba. Ang example dyan, di ba, kaya lang naman ako nagaganito dahil sa magulang ko. Di ba, kung pinalaki lang nila ako ng tama, hindi ako nagkakaganito. Ayan, detalye na po. Kanina sinasabi nila, lahat ng sila, nanay ko. Pero ito specific, sabi niya, kaya ako nagkaganito, hindi ako pinalaki ng tama ng mga magulang ko. O to be specific sa spouse, di ba? Kung hindi siya ang napangasawa ko, naku, sana hindi ganito ang buhay ko. Ngayon naman, nasinisi yung asawa. So, pag-isipan nyo na pong mabuti, sino man namili ng asawa mo? Di ba ikaw? So, sino dapat sisihin? Ang problema marami po sa atin, kaya hindi po makaahon sa buhay, sisi ng iba. O minsan sinasabi natin, siya naman talaga nagsimula. Hindi naman ako diba? Ang tanong, siya nagsimula. Pinatulan mo, tinuloy mo. So, kasama ka sa problema. So, ang punto, ba't siya sinisisi mo? Tandaan mo, kung hindi mo pinatulan, di walang problema. So, you're partly to blame. So, kaya, tigil-tigilin ang paninisi ng iba. O naman nakaraang panahon o taon, di ba? Sinisisi pati pandemic. Kaya ito may mga taon. Tagal na ng pandemic. Ngayon, yung pandemic ang dahilan. Correct. Tagal na nun At marami pang ibang dahilan, di ba? Nadinig mo na ba yung mga ganyang klaseng dahilan? O ikaw kaya guilty? Nasabi mo rin yung mga ilan na yan sa ibang tao. So, ano po ibig sabihin na napaka-importante po step number 1? Tama na ang paninisi ng iba. Yes. Kasi po, kaya po namin sinasabi to, ito po, huwag niyo po kakalimutan to. Turo tayo ng turo sa kasalanan ng iba. Pero tanong ko po, kayo ba walang kasalanan? Listen. So, ang punto ko po ito, tama na ang paninisi ng iba, pero tingnan mo sarili mo. Yes. Ano ba ginawa mo o na-contribute mo para mapunta ka sa problemang yan? Kung minsan po nakakalimutan natin yung responsibilidad natin. Palagi po natin ang nakikita yung pagkakamali ng iba. Pero sa totoo lang, malaki rin po ang pagkakamali natin pa tayo nandito sa sitwasyon na to. Kasi kung pag-iisipan natin ng mabuti, totoo naman na may apekto, no? May epekto yung mga ginagawa ng ibang tao sa buhay natin. Totoo po yun. Hindi po namin sinasabi. Yes. Hindi totoo yun. Totoo po, apektado tayo. Yes, pero ito ay epekto lang. Yan. At hindi sila ang nagdidikta ng buhay natin. Yan. Linaw po nito. Pagkakaiba ng epekto at dikta. Okay. Lahat ng ginagawa nila, may epekto sa buhay natin. Yes. Ano po yun? Hindi ka pinakain, hindi ka pinag-aral mabuti, hindi ka tinulungan, hindi ka minahal ng asawa mo. Yun po yung ginawa nila na nakaka-apekto sa ating buhay. Tama. Pero, hindi po ibig sabihin ginawa nila yon automatic ang buhay natin masisira. Hindi po. Kasi pag-isipan niyo po mabuti, may mga taong pinalaki ng di maganda ng mga magulang nila, pero maayos ang buhay. Iba, walang magulang eh. Iba naman, diba? Nasira ang buhay. May mga pagkakataong walang hiyay asawa niya talaga. Nasira ang buhay ng asawa. Pero may mga tao, tumibay, gumaling po yung asawa. So, ibig sabihin po, pwedeng maka-apekto ito, pero hindi po ito magdidikta ng buhay mo. At the end of the day, sino po namili? Masira buhay natin, tayo po, pinili natin yung mga bagay. Alam mo sir, may napakagandang quote sinabi si Melanie Hope. Sabi niya, hardship may come from all sides. Diba? Kaliwag, kanan, harap, likod, ito lang yan. Taas at baba, lahat. But failure can only come from inside. Ang ganda po. Huwag niyo po kakalimutan yun. Ibang, ang dami na po pwedeng problema manggaling kung saan side ng ating buhay. Correct. But failure can only come from the inside. How you react to the problem in front of you will determine if you will fail or be successful. So, ibig sabihin po, at the end of the day, ikaw ang dapat maghanap ng tamang solusyon sa problemang kinakarap mo. Be responsible to whatever na ginawa mo, bakit nagkaganyan ang buhay mo. Yan. Kaya habang tayo ay nabubuhay, maraming problema ang darating sa atin. Pero hindi ang mga problemang yan ang magdedetermina ng ating buhay. Ang magdedetermina ng ating buhay ay paano natin haharapin at susolusyonan ang mga ito. Good news! Ikaw mamimili nun. So harapin mo ng tama yung mga problema pinagdadaanan mo. Kaya tama na paninisi na iba. Pwede natin gamiting dahilan ng mga problema para masawi o para magwagi. Yeah, right? Diba? Dahil sa ginawa nilang yan, nasira buhay ko. May isa naman. Dahil sa ginawa nilang yan, gumanda ang buhay ko. Yun po ibig sabihin nun. Kaya kung gusto mong mabawasan ang paghihirap mo sa buhay, tama na ang paninisi sa iba. Bago tayo mag-break, we want to remind you to stay pretty with Pretty Looks, master of eyebrows. They also offer other beauty treatments for you to stay pretty, kaya bisitahin niyo po kanilang websites for more information. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan.
Magbabalik pa ang Buhay Unleash. Nagbabalik ang Buhay Unleash, Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia, patuloy tayo sa Itanong Mo Lang. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin kung nahihirapan ka na sa buhay mo. Sa ating episode na, Tama na, sobra na, palitan na. Okay, pinag-usapan rin ang inang step number 1. Ano ngayon? Tama na ang paninisi ng iba. Hardship may come from all sides, but failure can only come from inside. So, dito po nanggagaling. Pag nag-fail ka, malamang ito po ang may kasalanan. Hindi po yung nakapaligid sa atin. Number 2, sobra na ang pagpapahirap mo. Huwag mo nang dagdagan. Yeah. So, Diba? pangalawa po is, sobra na ipagpapahirap mo sa sarili mo. Huwag mo nang dagdagan. Okay? Yun ang problema po natin. Tayo nagpapahirap sa sarili natin, tigil-tigilan na natin. So, pwede bang tigilang pahirapan ng sarili? Opo, makinig kayo mabuti. Tuturuan namin kayo para tigilan nyo ng pahirapan ang sarili niyo. Sir, dadagdagan ko lang Sabi ko kanina, sobra na ang pagpapahirap mo. Huwag mo nang dagdagan. Panghugutan mo ito ng karunungan. Yeah. So, ibig sabihin po, yung mga naranasan mo, yes. okay, nagsuffer ka na ron, okay po yun. Ang punto po namin, kung ano may napagdaanan mo, paghugutan mo ito ng karunungan, ibig sabihin, learn from your mistakes. Okay? So, yun po ang kailangan natin maintindihan. Sobra na yung paghihirap natin. Tigilan natin. At kung sakali naghirap tayo, matuto tayo sa ating paghihirap. Yes, reduce your suffering. Learn. Alam na nating maraming problema ang dulot ng buhay, di ba? At habang tayo nabubuhay, marami talagang problema na darating. Kaya dapat tayong matutong humarap sa problema. Yan, ganda po na sinabi ni Mama Abilin, no? Ang buhay po ay punong-puno ng problema. Huwag kang mag-isip na pag nasolve mo itong problema ito, wala na bukas. Hindi po. Pag nasolve mo ito, meron na bukas. Ulit. Kung meron ka ngayon, nasolve mo, meron pa sa susunod na araw. Kasi po ang buhay, ay, habang tayo nabubuhay, ito po ay punong-punong-puno ng problema at mga pagsubok. Kaya ang kailangan po natin gawin na ito, matuto tayo harapin itong mga pagsubok na to dahil karating naman yan. At every time natututo tayo, dumadali ang pagharap sa pagsubok. Correct. Dahil natututo tayo. Kaya sa lagay na mainis tayo sa problema o magalit sa mga taong nakapaligid sa atin, learn, matuto tayo sa problema. So mula sa araw na ito po, huwag na kayo maiinis sa problema ang darating. Ay, problema na naman, masisira na naman ang buhay ko. Hindi pa. Problema na naman, may matututunan na naman ako. At every time natututo ako dito, yung susunod na problema, padali. Yung po lagay nyo sa isip nyo. Kasi, darating ulit yung problema bukas at sa mga susunod na araw. Example, may mga taong marami ng problema, dinadagdagan pa. Sir, meron ba noon? Ibang siya na may problema. Take note, dadagdagan pa niya. Lilinawin natin ha, may mga problemang galing sa labas. Dumating sa atin. Okay yun. At kung minsan, meron na tayong problema, dadagdagan pa ng iba. Correct. Okay yun. Ang mas masakit po ito, marami ka ng problema ang padala ng iba, dadagdagan mo pa yung problema mo, kaya ka nahihirapan. Paano? Baong ka na sa utang, malungkot pa. Ayan. Problema na yung baon sa utang, pero wag mo nang dagdagan ng kalungkutan. Nangyari na baon ka na sa utang, nagkamali ka na sa paghawak ng pera, huwag mo sisigi pa, ikaw yung gumalaw nun. Pero sabi niya, baon ka sa utang, dahil mo ng problema, malungkot ka, so yung lungkot, ikaw nagdagdag na nun. Yes. Tama na yung baon ka sa utang. Di hanapan mo ng solusyon, pero huwag kang maging malungkot sa gitna ng problema dahil mahihirapan ka lalong solusyonan ang iyong problema. Kasi marami ka na nagdadagdag ka pa. Kasi may mga taong may problema sa pamilya, di ba? Galit pa. Yan. Mahirap ang may problema sa pamilya, pero huwag nang dadagdagan ng galit. Totoo po, may mga magulang may problema sa mga anak. Okay na, wala tayong magawa. May ginawang mali yung anak na nakakaperwisyo ng pamilya. So, solusyonan na yung problema. Pero may mga magulang ganito na nakagawa na ng problema. Galit pa, masama pa loob. So, dinadagdagan mo po yung problema na ang payo namin, huwag nyo pong gawin yon. Tama na po yung problema ng ginawa ng iba. Yes. Ikaw, may kakayanan kang solusyonan ng problema. At huwag dagdagan ng problema sa pagiging masaya sa gitna ng problema. Ang problema, may problema na, di ka na masaya, galit ka pa, ay wala na. Pinagpatong-patong mo na ang problema. Exactly. Ito payo namin sa may mga problema ha. Kapag may problema, don't suffer
learn. May problema ka na nga, pahihirapan mo pa ang sarili mo. Ang mas maganda ay matuto ka sa problema mo. Kung pwede, enjoy mo na. 'Di ba? Kung ano man ang meron ka, enjoyin mo. Ibig sabihin Diba? po, pinag-usapan natin, dapat gawing marami kang problema, enjoyin mo. Sila na yun. Habang nangyayari, enjoyin mo, aralin mo, lahat ng pwede mong aralin, tapos learn from it. Matuto ka doon para pagdating ng susunod na problema, sabihin mo, chicken na yan. Bakit chicken? Nakalakang problema. Mas malaki na pagdaan ako, yan pa. So that's what happened when you learn, to learn from your problems and your mistakes. Alam nyo, isang quote na maganda is, don't treat life like prison or a place of punishment and suffering. Treat life like a school or a place of fun and learning. So, kaya marami po tayo nahirapan sa buhay. Ano ba na bang itong buhay na to? Para po ako nakakulong. Hirap na ako. Yung tingin natin sa buhay kasi yung dami-dami kong problema. Pag ganun po, malamang di nyo na masolusyon na yung problema nyo, kapatok-patok pa. Dinadagdagan nyo pa ng inis, lungkot, galit. Dapat daw po, you treat like a school. Yes. Wherein, bibigyan ako ng problema ng teacher ko. Ano normally pag may problema binibigay yung teacher? Di ba nagtataas ako na, mama ko po, mama. Bakit? Excited ka. Sir, ma'am, kaya ko yan. Simple lang yan. Alam ko ang solusyon yan. Sipin niya, bakit niya alam yung solusyon? Pinag-aralan niya. Hindi pa dumarating yung problema binibigay ni teacher, inaral niya. Kaya pagdating, alam ko na yan. Ganun din po sa buhay. Hindi pa dumarating ang problema ng buhay. Aralin mo na. Para pagdating ng problema, alam ko na sagot yan. Alam ko solusyon. Ngingitian mo na lang yung mga problema dumarating sa buhay mo. Kumbaga, wag mong gaanong isipin ang hirap na yung pinagdadaanan. Mas isipin mong mabuti kung ano ang dapat mong matutunan at gawin. Na diba? Magpapaganda ng buhay mo. So, ibig sabihin, focus on the right things. May problema. Don't focus on the problem. May problema. Alamin mo yung problema. But the moment you learn the problem, focus on the solution and what it can do para gumanda ang buhay mo. Yung po, ibig sabihin, pag gano'n ang ginawa na mangyari. Bawat problema, papaganda ng buhay. Hindi ba excited ka umarap ng buhay? Bakit? Ang daming pampaganda ng buhay. Kaya dapat lagi natin ginagawa. Kaya sabi natin kanina, repetition is a mother of all skills, di ba? Kapag mas madalas mong iniisip ang iyong mga natututunan kaysa sa hirap ng pinagdadaanan, sigurado po kami, mababawasan ang iyong kalungkutan at baka sumaya ka sa gitna ng iyong pinagdadaanan. Yun po ang gusto naming mangyari. Sana dumating kayo sa puntong masaya kayo pag may pinagdadaanan kayo. Sabi nga po namin sa English, enjoy the journey. Abang problema, enjoyin mo yan. At dahil marami kang natututunan, baka pwede mong pagkakitaan. Yan, paano o naman? marami kang nalalaman na pwedeng magpapaganda ng iyong kinabukasan. Maraming pong tao ngayon ang kumikita dahil dati po sila nagka-problema at marami pong tao lumalapit sa kanila. Paano ba solusyonan yung addiction? Paano may solusyonan itong problema sa pera? Paano ba? Siya ngayon, every time magka-counsel at bibigay siya advice, kumikita siya. Naging life Pwede coach, po yun. diba? So, pwede nyo pa pagkakitaan yung mga problemang pinagdaanan nyo kung kayo ay natuto sa mga problema. Remember, the struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow. Kaya po, sobra na ang pagpapahirap mo sa sarili mo. Huwag mo nang dagdagan. Panghugutan mo ng karunungan ang inyong mga pinagdadaanan. Kaya nga, reduce your suffering. Learn. Mamaya, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed because siya po muli. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment. Sa ating topic na, ano-ano ang dapat gawin kung nahihirapan ka na sa buhay mo. Sa ating episode na, Tama na, sobra na, palitan na yan. So, dalawang bagay na po ang ating natutunan sa tatlong bagay na dapat nating pag-usapan. Yes. Number 1. Yun ay tama na ang paninisi ng iba. Number 2. Sobra na ang pagpapahirap mo, huwag mo nang dagdagan, panghugutan mo ito ng karunungan. So, ano man pinagdadaanan mo, panghugutan mo ng karunungan na pwede magamit sa susunod mong problema. Ito na, pangatlo. Palitan mo na kung paano harapin ang buhay. Yan. So, ito po yung napaka-importante po. Dami kang problema pinagdadaanan, hindi mo na alam magawin. Ito na po. You need to change the way you face your problems. Yes. Depende yan sa natutunan mo na at pwede bang matutunan. Hindi mo pwedeng gamitin yung paraan mo ng pagharap ng problema ngayon para maharap mo yung problema bukas.
you need to change the way you face your problems. Palitan mo na kung paano harapin ang buhay, hindi dahil tinigil mo na ang paninisi sa iba at natuto ka sa pagkakamali mo ay okay na ang Hindi buhay pa. mo. Hindi pa yan. Kailangan ay palitan mo kung paano harapin ang buhay. Yan. So, sir, paano ko papalitan harapin ang buhay? So, una nga po, tama na. Huwag ka na magsisi. So, that's already changing the way you look at life. Yes. Hindi ka na naninisi, you take responsibility. Number 2, sobra na pagpapahirap sa sarili mo. Mula sa araw to, huwag mo nang dadagdagan ng problema. Problema ka, huwag ko na matagdag. Okay? Oo. Pag ginawa mo yan, nagsisimula ka ng palitan kung paano harapin ang problema. Pero marami pa. Ito pa yan. Yes, remember ha, if you want things to change, you need to change. If you want things to get better, you need to get better. So ikaw, kailangan mong maging mas magaling sa paghahawak sa Yes. problema. Kailangan mong harapin ang problema, mas tamang pananaw sa buhay. Pag Tama. ginawa mo yan, makikita nyo yung problema. May problema. Pero parang, ang dali naman yan. Ang dali na. Correct. Ganun na po ang darating. So kaya, hindi ka na magiging, ang dami nga problema. Hindi na. May problema ako, pero madali namang solusyonan. Yun naman statement mo. Ngayon. Correct. Baka kailangan baguhin mo ang pagtrato mo sa asawa Yan. mo para hindi na maulit yung problema ninyo noon. Hindi ko diba? po alam ang problema niyo mag-asawa. Pero sigurado ko po, may ugat siyang problemang yan. Okay, so ano ang dapat niyo gawin? Aralin mo. Ba't ba kayo nag-away? Ay, no, isang araw kasi nasabi ko to, hindi ko naman dapat sabihin. So, babaguhin mo na, palitan na. Papalitan mo na how you treat your wife. Papalitan mo na kung paano kausapin ang asawa. Papalitan. So, the moment you start changing, malamang po, magpapalit din po yung balik sa ng asawa mo at trato sa ng asawa. Unti-unti mapasin mo, ba't parang umuunti ang problema namin? Pinalitan mo na eh. Kaya di ba sabi namin, palitan mo na. Baka kailangan mo itama ang paghawak ng iyong kaperahan Yan. para makaahon ka sa utang at hindi ka na muling mangutang. Yan, sa mga taong baon sa utang ngayon habang nanonood ng programang ito, kailangan palitan nyo po ang paghawak nyo ng pera. Hindi nyo pwedeng gamitin yung style nyo before Yes. na nabaon kayo sa utang para makaalis sa pagkakautang. Hindi po. Pag pinagpatuloy nyo yung style nyo before, baon kayo sa utang, lalo kayo mababaon sa utang. So, ang style po ito, you need to change. Sino saan nakukuha ng pampabago? That's the point. Mag-aral ka, magtanong ka, magbasa ka ng mga libro. Punta ka sa YouTube, i-google mo, ang dami pong tinuturo para solusyonan ng problema. Ang tanong, when was the last time nag-aral at nag-research ka, solusyonan ng problema? At ito matindi ha. Kasi minsan sa gitna ng problema, nakakalimutan na natin ng Diyos. So baka kailangan mong manumbalik sa Diyos para tulungan ka niya na itama ang iyong buhay. So may mga pagkakataon pong ganyan na ang punto pala kaya po tayo dumadaan sa ganito is nalalayo tayo sa Diyos. At kumisan po, madalas to, alam niyo po to, na kumisan yung mga problema pinagdadaanan natin, nagpapaalala sa atin, anak, may Diyos. Yes. Anak, kailan ka uling lumapit sa akin? Anak, nalimutan mo na ako. Kaya nangyayari sa buhay mo yan, pinapaalala ko lang sa'yo. Lapit sa akin kasi kaya kong solusyonan ang problema ang pinagdadaanan mo. Ito sabi ni John Wesley, do all the good you can, by all the means you can, in all the places you can, to all the people you can, as long as you ever can. Yan. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, gawin mo na yung dapat mong gawin. Pag ginawa mo yan, makikita niyo unti-unti nga ayos ang buhay mo. Pero kung minsan parang, sir, ang hirap naman gawin yung pinapagawa niya. Oh. Diyan po papasok sa awa at tulong ng Diyos. Hingi po tayo ng tulong, hingi po tayo ng gabay. Mapansin niyo, unti-unti yung mga dating hindi niyo magawa, magagawa niyo na. Yes, kaya if you want something you never had, you need to do something you never done. When was the last time pumunta ka na simbahan linggo-linggo? Or when was the last time attend ka ng Bible study? When was the last time naghingi ka ng tulong sa mga spiritual Yes. counselor sa problema ang pinagdadaanan mo? Kaya kaya gumagrabe problema mo, hindi mo pa ito ginagawa. Subukan mo kayang gawin tong mga bagay na ito. O, recap lang tayo ha. Ano-ano ang dapat gawin kung nahihirapan ka na sa buhay mo. Ang Number dadali na, ang dali tandaan. Number 1, tama na. Tama na ang paninisi sa iba. be responsible. Kung ano nangyari sa buhay mo, ikaw ang main na contribution ba't nagkaganyan ng buhay mo. Number 2, Number 2, sobra na ang pagpapahirap mo. Huwag mo nang dagdagan. Panghugutan mo ito ng karunungan. o minsan po, nagpapahirap sa sarili mo, kayo rin eh. Correct. So, pag may problema naman, harapin. Pero Oo. wag nang dagdagan at pahirapan ng sarili. Kaya i-reduce mo na yung suffering, di ba? Learn. Learn. Number 3, palitan.
palitan mo na kung paano harapin ang buhay. Yan po ang sekreto. Kailangan po dumating po kayo sa punto ma-realize nyo. May mga ginagawa kayong mali. Kailangan nyo itama. May ginagawa po kayo na hindi nyo dapat gawin na dapat itigil nyo na. Yes. Meron naman kayong mga dapat gawin na hindi nyo ginagawa, dapat simulan nyo na. Ito pa'y sinasabing, palitan nyo na kung paano hinaharap ang problema at ang buhay. Pag ginawa nyo yan, magpapalit din po ang resulta at malamang gaganda ang inyong kinabukasan. Kaya nga, if you want something you never had, you need to do something you've never done. Sana po marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon na ang panalangin po namin, ito po'y tunay na magpaganda ng inyong buhay. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal nyo sa buhay. Ito pa panalangin natin, sumaway po kayo sa aming panalangin. Amang nasa langit, maraming salamat po sa pagpapaalala niyo po sa amin na kuminsan, sarili po namin ang aming pinahihirapan. Sana po wag po naming makalimutan mula sa araw nito, tama na ang paninisis ng iba. Sobra na ang pagpapahirap namin sa aming sarili. Wala na mula sa araw nito, palitan namin kung paano hinaharap ang problema at wag namin kakalimutan lumapit sa inyo ang Diyos lahat ng himala na handang tumulong sa lahat ng pagkakataon. Patnubayan niyo po ang lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Imbitahin niyo po mga taong na tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagkasama. Magsama-sama tayo tuwing Sabado alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleash ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan po natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash.